bayan ng sugo na kung saan isinasaad dalisay na sambahin ng Allah at iwaksi ang lahat ng maling uri ng sinasamba bukod sa Kanya. Pagkatapos ang ilan ay pinatubayan ng Allah at ang ilan naman ay naging makatarungan lamang ang pagkakaligaw sa kanila. Na kung kaya, maglakbay kayo sa ibabaw ng kalupaan at saksihan kung ano ang naging wakas ng mga yaong tumanggi sa katotohanan. Kaya 124,000 na mga propeta ang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala at mula sa 124,000 ay 315 na mga suko at mula sa 315 ay merong 5 magigiting at mga dakilang suko. At sinabi rin mismo ng Allah kung ano ang kanilang pananampalataya o relihiyon. Ang pangalan ng tunay na Diyos na nag-iisang tagapaglikha ay Allah. Ito'y pangalan niya sa simula't simula pa lamang. Ang una na walang pinagmulan. Naroroon na ang Allah, taglay niya na ang kanyang mga katangian na nakapagsasalita, mga katangian o mga pangalan at magagandang mga katangian. Walang pag-alilangan, ako ang Allah. Walang sino man ang karapat-dapat na sambahin maliban sa akin, na kung kaya sambahin niyo ako at isagawa ang pagsasala bilang pag-alaala sa akin. Kaya ito yung pangalan ng tunay na Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Samantalang yung mga ibang pangalan, sinabi ng Allah, ay mga ininventong pangalan lamang nila at ng kanilang mga ninuno na hindi nagbaba ng kapahintulutan ng Allah para sa kanila. Sapagat ang ipinag-atas ng Allah ay walang sino man ang karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya. Tulad ng Jehovah, ito'y mula sa 4 na letra na tetragrammaton na YHWH at ang tinatawag nating New Testament mula sa Greek isinalin sa wikang Aliman at sa Aliman ay walang letter Y kundi letter J at wala lang letter W kundi letter V, kaya naging J, H, B, H at nilagyan na ng patinig naging Jehovah. Mga ininventong pangalan lamang nila at ng kanilang mga ninuno, tulad ng Yahweh. Lahat din tulad ng Diyos. Diyos, dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas, galing sa Italy. Yung Italy kinuha sa Greek yung theologies, Theo, kinuha sa Greek mythology, yung tinatawag nilang Supreme God na Diyosan na si Zeus. So ito yung mga ininventong pangalan lamang na hindi nagbigay ang Allah ng kapahintulutan sa kanila. Maging ang mga Arabong Kristiyano, ang tawag nila sa Diyos na nag-iisang tagapaglikha ay Allah. Maging sa Biblia. Sa Biblia na wikang Arabic, sa kanilang mga magazines, mga books, kanilang daily conversation, lahat ng mga Arabong Kristiyano sa Ehipto, sa Libya, sa Sudan, sa Chad, maging sa Syria, sa Lebanon, sa Jordan, lahat ng mga Arabo ang tawag nila sa Diyos na nag-iisang tagapaglikha ay Allah. Sinasabi rin nila ang Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, lahat ito. At sa Biblia nila, punong-puno ng salitang Allah. Especially yung Genesis. Nakasulat doon, may akong hinarkahan ko yan, puros nakasulat doon ay Allah. Sinasabi nilang ang Diyos daw ng mga Muslim ay Moon God. Ito'y kasinungalingan. Sapagkat ipinagbawal sa atin ang sumamba sa mga kalikasan. Akala nila kasi ang mga Muslim ay bumabase sa pagbilang ng araw at ng buwan sa pamagitan ng paglitaw ng crescent, yung pagiging
ito'y magiging bilog at liliit at pagkatapos ay parang magiging suklay at pagkatapos maglalaho muli. Akala nila ay sinasamba ng mga Muslim ang buwan kaya tinatawag nilang moon god. Ito'y isang kasinungalingan. Sa atin, ang pagbilang natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, from the very beginning na nilikha ang mga kalangitan at kalupaan, ay ginawa na rin at inilikha na rin ang ating kalendaryo. Yung kalendaryo na sinusunod natin ngayon ng mga Muslim. At mula sa kanilang mga palatandaan, at mula sa kanyang mga palatandaan ay ang gabi at ang araw at ang buwan. Ibig sabihin, huwag niyong ipatira pa ang iyong mga sarili sa araw, gayon din sa buwan, kundi ipatira pa niyo ang iyong sarili sa Allah na siyang lumikha sa inyo kung kayo ay tunay na sumasamba sa Kanya. Kaya ipinagbabawal sa atin ang sumamba sa tinatawag na mga kalikasan. Kaya yung moon god na sinasabi nila ay isang pawang kasinungalingan kasi ang mga Kristiyano ng mga Arabo ay tinatawag din nila ang Diyos at tagapaglikha sa tinatawag na pangalang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siguradong paborito ito ng ating mga kapatid, yung Suratul Ikhlas. Kasi nung kapanahonan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa yung karagdagang kaalaman, ang Quran ay ipinahayag sa loob ng 23 taon ng pakaunti-pakaunti, ang ilan ay batay sa mga katanungan. Samantalang ang mga naunang sagradong aklat kaysa rito ay ipinahayag lamang ng minsanan. Isa sa mga katanungan, sino ang Allah? Naku kaya, hinintay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kasagutan sapagkat pag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng propeta, naging mula sa pagiging monotheistic ang pananampalataya ng kanyang ninuno si Ibrahim, si Ismail, alaihimussalam, hanggang sa naging mga mushrikun sila. Sumamba sa mga ribulto at mga santo, hanggang sa naglagay ng 360 na mga ribulto sa paligid ng tinatawag na haram. Kaya ang katanungan na sino ang Allah? Ito may gawa sa ginto, gawa sa pila, gawa sa kahoy. Ibig sabihin, ito ba'y merong pinagmulan? Kapag nawala na siya, sino ang magmamana ng kanyang pagiging Diyos? Kaya hinintay ng propeta ang kasagutan at sinabi ng Allah, tinatanong nila ako, sabihin mo sa kanila, kul, ito'y pautos, huwallahu ahad. Ang Allah ang nag-iisa at bukod tangi. Walang kahalintulad. Ang tinatawag na ahad, okay? As-samad. Ang ibig sabihin ng as-samad, walang pangangailangan, walang kapintasan, walang kakulangan. Lam yalid, walang yulad, hindi siya yung isinilang at hindi rin siya yung isinilang. Hindi siya si Birheng Maria at hindi rin siya si Jesus. At wala siyang pangtaong katangian at wala siyang pangnilikhang katangian, walang maihahalin tulad sa Kanya. So ito yung katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi sapat na ang isang tao maniwala na merong Diyos, kinakailangan ito'y sambahin niya ng dalisay at bukod kami. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Batay din sa Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalapit. Ibig sabihin, kapag malapit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat, sa pamagitan ng kanyang ganap na kaalaman, pagiging nakakakita at pagiging nakakaririnig, ibig sabihin, hindi kinakailangan ang Diyos ay magkatawang tao. Okay? Kapag tinatanong ako ng aking mga alipin o Muhammad, sabihin mo sa kanila, katotohanan ako ay napakalapit sa kanila, tumutugon ako sa panawagan ng mga nananalangin kapag sila ay nananawagan sa akin, na kung kaya, tumugon sila sa pamagitan ng pagiging masunurin ng sa ganoon at maniwala sa akin nang sa ganoon sila ay mapatnubayan ng tama. Kaya napakalapit sa atin ng Allah sa pamagitan ng kanyang ganap na kaalaman, pagiging nakaririnig at pagiging nakakakita. Ibig sabihin, pinangangasiwaan niya ang lahat ng kanyang mga nilikha ng sabay-sabay. Siya'y nakamasid sa lahat ng kanyang mga nilikha.
Naririnig niya ang lahat ng mga tinig at ang lahat ng kanyang mga nilikha ng sabay-sabay, ng walang kapaguran. Kaya nga yung isang walang pananampalataya nagtanong sa isang batang Muslim na naging scholar nang siya ay naging isang mamana. Saan nakaharap ang Allah? Saan daw nakaharap ang Allah? Alam niyo ba kung ano yung sinagot ng bata? Si Ahmad bin Hanbal, no? Okay? Magsindi ka ng kandila. At pag nasindihan mo ang kandila, saan nakaharap ang kandila? So, mano pa kaya ang lumika sa kandila at sa lahat ng bagay? Kaya walang paghahambing at walang paghahalintulad. Napakalapit sa atin ng Allah, ang ibig sabihin, hindi siya maaring magkatawang tao kasi napakalapit niya nga sa atin. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Katotohanan, nilikha namin ang tao at batid namin kung ano ang ibinubulong ng kanyang sarili sa kanya at napakalapit namin sa kanya kaysa doon sa jugular's vein ng tao. Mas malapit pa ang Allah kaysa sa mga jugular's vein natin, yung mga ugat sa ating yung mga litid, itong mga ugat natin sa ating mga liig. Sa pamagitan ng pagiging ganap na nakaalam, pagiging ganap na nakaririnig, pagiging ganap na nakakakita, samantalang siya ay nasa kaitaas-taasan na nasa ibabaw ng lahat ng kanyang mga nilikha. Hindi na kinakailangan pang bumaba siya rito literally para mabatid niya ang lahat. Yun yung dapat natin isa sa kadahilanan kung bakit nasamba ng tao ang isang galang-galang na propeta na si Jesus dahil sa nawala na sila sa tunay na kahulugan ng dalisay na pagsamba. Hindi niyo ba nakikita na ganap na nababatid ng Allah kung ano man ang mga nasa kalangitan at gayon din ang mga nasa kalupaan? Walang tatlong lihim na nag-uusap kundi siya ang pang-apat. At walang lima na nag-uusap kundi siya ang pang-anim o mas kakaunti o mas marami kaysa rito. At siya ay nasa sa inyo saan man kayo naroroon. At sa araw ng muling pagkabuhay, ay sasabihin namin sa inyo ang lahat ng inyong kinagawian na gawin. Walang pag-alinlangan, ang Allah ang siyang ganap na nakababatid ng lahat ng bagay at nakaalam. Subhanallah. Kaya yung saan man kayo naroroon, ito'y ganap na nababatid ng Allah. Siya'y kasama natin sa pamagitan ng kanyang ganap na kaalaman, pagiging nakakakita at pagiging nakaririnig, samantalang siya ay hiwalay sa kanyang mga nilikha at siya ay nasa kataas-taasan. Isa pang dapat natin isaalang-alang, hindi na kinakailangan pang merong tumubos ng ating pagkakasala sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ganap na mapagpatawad. Kaya isa sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pagiging ganap na mapagpatawad, na ganap na mapagmahal at pinapatawad niya ang lahat ng mga pagkakasala. Kaya kung sakaling ang isang tao ay nagkasala, ano ang payo sa kanya ng Allah? Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, o aking mga alipin na siyang nakagawa ng mga pagkakasala o lumampas sa hangganang itinakda ng Allah. Huwag niyong ipagkait ang kagandahang loob sa inyo ng Allah. Walang pag-alinlangan, pinapatawad ng Allah ang lahat ng mga kasalanan. So kung pinapatawad ng Allah ang lahat ng mga pagkakasala, ba't kailangan pa magkaroon ng original na pagkakasala?
Gusto nyo magbigyan ko ng kwento para maintindihan nyo? Tingnan nyo ha. Ibig sabihin, tinubos daw ni Jesus ang pagkakasala ng sanglibutan. Okay? So, pag pinag-aralan natin, masyadong controversial ang kanilang pananampalataya. Pinaliguan si Jesus, ibig sabihin, binautismuhan. Kung binautismuhan si Jesus, at hindi binautismuhan si Juan Bautista, si Virgen Maria, ibig sabihin, merong orihinal na kasalanan si Jesus na minana sa kanyang ninuno na si Adam. At pagkatapos, pag pinag-aralan din natin, walang bininyagan na batang sanggol si Jesus noong kapanahon na niya. Maging si Virgin Mary, hindi bininyagan. Maging si Jesus ay hindi bininyagan ng batang sanggol. So, hindi siya Kristiyano nung hindi pa siya bininyagan. Makasalanan siya, kaya siya bininyagan o binautismo ni Juan Bautista. Isa pang mga bagay na dapat natin isaalang-alang, kung ang tawag sa mga Kristiyano bilang tagasunod ni Jesus ay mga Christian, si Jesus ba'y Christian? Kasi ang ibig sabihin ng Christian ay tagasunod ni Jesus. So pag sinabi natin ang mga Kristiyano ay tagasunod ni Jesus, tinatawag siya ng mga Christian